sakit ang kamay ko ngayon guys. Nangalay yung kamay ko. So kadadating ko lang, galing ako ng office and eto, nandito na ako sa bahay. Tapos yun nga, ay magko-content ako, maggagawa na naman ako ng mga kwento. So itong kwento na to ay totoong nangyari talaga guys, based on my experience. Dahil nga ghost month ngayon guys, ay usong-uso na naman yung magawa ng mga kwentong katatakutan, kababalaghan, at yung mga multong na-experience nila, yung mga nakita nilang multo na hindi nila inaasahan. So ghost month ngayon guys, kasi pag ghost month is nag-start siya ng August 4, tapos matatapos siya ng September 12 na sinasabi nila na ang Gate of Hell ay magbubukas at dito nga bibisita yung mga hungry ghost sa ating daigdig na maghahasik daw ng lagim. So, yun nga. Dahil nga ghost month ngayon guys, tip ko lang sa inyo ay kunyari nang galing kayo sa ibang lugar, pag uwi nyo sa bahay dapat mag-cleansing kayo. Kasi yung mga espiritu ay sumasama din sa atin yan. Mag-cleansing kayo guys, ang gawin nyo is yung damit nyo ay huwag yung ipapasok sa loob. Yung damit nyo. And then, yung damit nyo, ilagay nyo muna siya dun sa labas. Ay, dun sa, kunyari sa ako nyo, sa may terrace, ilagay nyo muna dun sa isang tabi yung damit nyo. And then, maghugas kayo ng tubig na may asin dun sa labas muna. Then, pagkahugas nyo ng may tubig na may asin, kahit isang dakot na asin, ilagay nyo sa timba, yun yung panghugas nyo. Tapos yung damit nyo ay tanggalin nyo, ilagay nyo muna dun sa terrace nyo, hayaan nyo muna siya doon. And then pagpasok nyo sa loob ng bahay is maligo kayo na may isang dakot na asin sa pinapaligo nyo. So para ma-cleanse, and then yung mga negative energy, mga spirit na sumama sa inyo is mawala sila. Kumbaga, lalabas sila, lalaya sila sa bahay nyo. Ano siya. Kasi to be honest guys, madalas kong ma-experience yung ganyan. Yung mga spirit, mga kaluluwang ligaw ay minsan sumasama talaga sa akin. Kapag napupunta ako na ibang lugar, tapos mag-uwi ako ng bahay, sumasama siya. Yung sobrang bigat ng pakiramdam mo, yung feeling bang mayroon kang pinapasan. So yun, ganun guys. Tip ko lang sa inyo yan, ako mahilig kayo mag-travel. Dapat pag mahilig kayo mag-travel, mas uwi na kayo ng bahay nyo. First step First step na gawin nyo muna pala guys is pumunta muna kayo sa isang lugar at dun muna kayo magtambay-tambay. For example, lang galing kayo ng baler, tapos malapit na kayong uwi sa bahay nyo. Mag-stay muna kayo sa mga kunyari sa coffee shop o kaya sa mga 7-Eleven, mga ganung mga convenience store. Mag-stay muna kayo doon. And then pagka okay na, saka pa lang kayo umuwi. And then, yun nga, sinabi ko sa inyo, mag-cleansing kayo. Para lahat ng negative vibes na nasagap mo, yung mga espiritu na sumama sa'yo is lumabas sila. Hindi sila papasok sa bahay natin. Ganyan guys, napaka-effective niya. Yan yung number 1 na effective na gawin nyo. Mag-cleansing kayo. And then pagkatapos yung maligo pala guys na may tubig na may asin, is maglagay kayo ng asin sa paligid. Yun lang. Mawawala na yung mga negative vibes, mga negative spirits na sumama sa inyo. Alright? Magkwentuhan tayo ngayon guys ng nakakatakot na istorya. So ito yung kwento ko. Kwento ko ulit ito guys sa Baguio City. So dun nga diba, sinabi ko sa inyo na nagtira ako sa Baguio City. Ilang taon din ako nagtira dun guys. And then yung apartment na tinutuluyan namin doon is meron talaga siyang history yung bahay na yun. Lately ko lang din nalaman guys. Actually, nung tumira kami doon guys, ay sobrang sobrang mabigat sa pakiramdam. To be honest, mabigat siya sa pakiramdam. Pero, hindi ko sinasabi sa minsan ko na gano'n yung na-feel ko doon, na-vibes ko doon sa house na yun. Actually, yung na tinutuluyan namin doon, na apartment is made from concrete. Then yung yung mga division niya is made from antique na mga floor, ganon, mga antique na
Basta yung pangharang-harang na gano'n, yung pang division. And then meron pa doon na parang bukasan na maliit na bintana na gano'n. Para siyang sinaunang panahon na kagamitan. Pero, pa siya guys alagang-alaga siya. Alaga siyang Barnes, kaya medyo maganda. And then nung first na pumunta kami, nung first na first day ko pa lang dun guys, sabi ko sobrang bigat ng pakiramdam ko dito sa bahay natin. And then, nung pagpasok ko dun sa bahay, sa apartment na yun guys, is samyong-samyo ko talaga yung amoy dugo. Amoy malansa yung bahay. Amoy malansa siya. And then, nung guys, siguro may mga 1 week na kami dun sa apartment, ay sobrang ang dami ko nang naramdaman guys sa first week pa lang na yun. So nung una syempre nang babahay, ang tawag dito sa Tagalog nang babahay, tama ba yung term ko? Yung parang guys, hindi ka pa sanay sa isang bahay, parang hindi ka makatulog pa. So syempre parang nangingilala pa dun sa bahay na iyon, parang ganon. Tama po ba yung term ko? Nangingilala pa lang. So, nung first day pa lang guys, di ba yun yung sinabi ko sa inyo, yung amoy niya is parang napakalansa, amoy dugo siya. Siyempre, nung first day, nilinis ko muna yung buong apartment na yun, kinuskus ko yung sahig, sinabon ko talaga pati yung banyo. And then, actually, meron naman kami mga kapitbahay guys sa taas, kasi ang kwan siya guys first floor kami, tapos may second floor, tapos mahaba siya. Actually, nakwento ko na to guys ulitin ko lang ngayong ghost. Yun nga, first day nilinis ko siya. Tapos yung pintuan doon malapit sa may terrace, sa may veranda is kung siya guys, parang siyang kulay black na pintuan, ganun. As in parang lumang-luma na talaga siya. Lumang-luma. Although maganda yung view. Maganda talaga yung view kasi kitang-kita mo yung mga magagandang tanawin sa Baguio. And then sobrang lamig din guys kasi yung fog talagang pumapasok sa loob ng bahay. Ganun siya. So, nung second day is, na siya guys, ang tawag dito, ay medyo nararamdaman ko na parang merong nakatira talaga doon sa loob ng bahay. Talagang nagigising ako ng alanganin ng gabi na parang merong naglalaro talaga na bata. Naglalaro na bata doon sa loob. Naghahabulan sila guys, naghahabulan. So, yun yung second day. Tapos nung third day naman, yung, ang tawag dito, meron kasing bodega dun sa, namin, bodega dun sa loob ng apartment. Maliit lang siya. Actually, lock na lock siya Alam niyo ba guys na hindi pa namin yung binubuksan pero nag-automatic siyang bumpas. Talagang nag-click naman siya. So, natakot ako syempre. And then, yung pinsan ko, binuksan niya. Tapos yung loob ng guys, yung loob ng parang bodega na yun, sobrang sobrang haba niya. Tapos doon sa bandang dulo, meron kaming parang nakitang mga itak na lumang-luma na kinakalawang. And then may mga sako doon sa dulo. So sabi ko sa pinsan ko, huwag na natin galawin. Nakakatakot kasi sobrang creepy niya. Sabi ko, isara mo na lang, huwag na natin buksan. Biruin mo guys, sobrang lock niya pero nagbukas siya, nag-click. Ganun siya. And then nung guys, nung makalipas din ng ilang araw, ay madalas na akong managinip dun sa bahay na yun, na lagi kong napapanaginipan na merong bata doon sa loob ng bahay. Tapos ginanon niya ako guys sa panaginip ko. Binangungot talaga ako guys. Alam niyo yung unan? Ginanon niya sa mukha ko. Adi, palaga ko nang nagsisigaw ako. Yun nga, kinikilabutan ako guys. Sumigaw ako. Sumigaw ako doon sa bangungot na yun. Narinig ng pinsan ko kaya ginising niya ako. Sabi niya, binabangungot ka. Ano ba yung bangungot na nakuan mo? Ba't ka sumisigaw? Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, gano'n may bata dito. Sabi ko, kinuha niya ako ng gano'n ng unan. Yung parang hindi ako makahinga. Grabe guys, kikilabutan ako to be honest. Tumataas yung balahibo ko. Yun. So, lumipas na naman yung ibang araw. Yung pinsan ko din na naginip din siya. Napanaginipan naman niya sa banyo. May nakita daw, meron doon sa panaginip niya na bata. Yun, may bata. And then, yun nga, lagi akong nanaginip. And then yung bata na yun. And then doon sa banyo din, napanaginipan ko din yung bata na yun. And then sabi ko doon sa bata nang ginagawa mo yan. So, alis ka dyan, sabi ko gano'n. Nung gaganunin ko na, kasi nakadukduk siya dun sa pinaka-bowl, yung parang kubeta.
Okay, naputol yung video natin. Sa kubeta guys, ay kubeta, ang pangit ang term ko no. Sa kubeta, nakatukdok doon yung bata. Ginanong ko, tapos yung mukha, wala siyang mukha guys. Yun yung panaginip ko, yun yung sobrang takot na takot ako guys na nakita ko yun sa panaginip ko yung bata na yun. Doon sa mismo banyo na ginagamit namin doon sa apartment. And yung araw na yun guys, pagkagising ko sa panaginip na yun, takot na takot akong pumunta sa banyo. As in, takot na takot ako nun. Pero kailangan kong maging matapang kasi alam hindi ako mag-CCR, di ba? Ganun siya. Tapos, ito na guys. Ito yung pinaka nakakatakot talaga na na-experience ko dun sa Baguio. Alanganin ng gabi guys, gising na gising talaga yung diwa ko. Actually, andun pa yung tita ko nun. Yung tita ko, yung pinsan ko, ako, saka yung kapatid kong maliit. Si Jasper, yung kapatid ko. Alam niyo ba guys na meron akong naririnig na nag-aaway na isang pamilya. Actually, 2 beses ko siyang guys na napakinggan. Paulit-ulit na senaryo yung napapakinggan ko na yun. Paulit-ulit. May pamilya na nakatira doon sa loob ng bahay na yun. Ganun siya. Akala ko nga dati guys, sa kabilang bahay yung nag-aaway na pamilya. So, talagang mag-visualize mo siya guys tapos parang once siya guys, malalaman mo kung ilan taong andun. Dahil nga maririnig mo yung bawat tao doon na nagsasalita. Actually, once sila guys doon, para siyang, alam nyo yung the echo na palabas. Ganun na ganun talaga yung scenario. Pamilya sila doon, may pulis, mag-asawa, tapos may 2 bata, tapos may lola. Yun guys, talagang yun yung exactly na-visualize ko dun sa naririnig ko na away na yun, alanganin ng gabi. So yun nga, nagmumura yung lalaki doon, pinagbibintangan niya yung babae na napakalandi mo sino yung lalaki mo. Ganon. Biruin mo, ganon yung scenario. Parang the echo siya, to be honest guys. Actually, hindi lang ako yung nakaramdam nito, pati yung pinsan ko ay naramdaman din niya. Magkaibang araw naman yun guys, magkaibang araw. Yun nga. Yun, nagalit siya, nagbabatuhan dun sa loob ng bahay, tapos umiiyak na yung mga bata, tapos yung lola, tumahimik na kayo, mag-usap kayo sa barangay, ganun. Tapos yung last na scenario doon, pumutok ng baril. 3 beses. 3 beses siya guys. 3 beses, tapos sabi ko pang ganun, bukas na bukas, pupunta ako dun sa bahay na yun, titignan ko kung mayroong mga basag-basag na bote, pero wala, as in walang basag na bote, kinikilabutan ako guys. Hindi lang ako guys yung nakaramdam nito pati yung pinsan ko, same na same dun sa story ko, ay same na same din yung istorya niya. Kaya nagulat siya, kaya kinikilabutan din siya nung narinig niya yun. Nagbakasyon siya dun nun. Nagbakasyon siya. Pati yung isa kong pinsan na nag-aaral doon ay naramdaman din niya. And then yun nga, nung lilipat na kami ng apartment nga dahil nga marami kami nararamdaman dun sa apartment na yun guys, is sinabi ng jeep, buti nakatagal kayo dyan sa apartment na yan. Diba? Wait. Sabi niya, di ba na buti nakatagal kayo dyan sa apartment na yan, sabi niya. Ang gulo ko, no? Buti nakatagal kayo, sabi ng jeepney driver na uupahan namin para mag-account na. Buti nakatagal kayo dyan. Alam niyo ba na maraming estudyante na hindi nakakatagal dyan sa apartment na yun? Ito pa, chika, sabi nung driver na yun, alam niyo ba na merong history yung bahay na yan? So yun na nga, dun kami nagulat guys. Alright? So yun na to guys, kung nagustuhan nyo to, bigyan nyo itong malaking likes, mag-comment kayo kung meron mga request na video na pwede kong gawin dito sa akin channel. Yun no, ayoko na ikwento ng buo guys, kinikilabutan na ako. Actually, panuorin nyo na lang guys, i-backtrack nyo na lang yung video ko, nasa 55,000 views na yun.